sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, isa hong napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Ngayon po, again, ay araw na naman ang Huwebes. At tayo ho ay nagkakasama-sama ngayong araw na ito sa Himpapawid at syempre ang ating mga kasamahan dito, mga kabalay, sa istasyong ito para sa ating isang oras na programa. Ito ho ay hitik na hitik pa rin. Kasama rin ho sa ating programa ang ating balitaan, ang ating IPH, ang ating HSF, ang ating mahalagang MHS Discusses, at ang isa ho sa inyong pinakahihintay, ang ating KKK. Yan. Kung ano man ho ang KKK na yan, ang ating mga avid viewers at listeners ay alam na po nila. Yung mga bago, mamaya malalaman ho natin. Ngayon ay ikawalo sa buwan ng Agosto, taong 2024, at ikaapat sa buwan ng Safar, 1446. May nakita naman akong hindi na bago rito. 1446 na ho ang ating year sa ating Hijri calendar. Ayan. And mashallah, alhamdulillah, this is our 181st episode ng ating programang again, MHS Delivers. Tayo ho ay live na napakikinggan sa DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, sa inyong transistor radios, kwano dun sa mga radyo no kaya tune in no sa 882 sa AM. Mashallah. And live din po tayo sa ating Facebook page. Yan po ay Ministry of Human Settlements and Development BARM. Yan ang ating official page. Bago lang tayo nag-upload ng ating pa-trivia. Kapag meron tayong trivia, may kaukulang pa-premyo. Ang unang 4 ngayong linggo na ito na nakapag-send ng kanilang tamang sagot. At 3 lang? Oh. Hindi sila lahat nakasagot. Sige. Nako, ang swerte naman ng 3 ito. Nakuha ang tamang sagot sa ating pa-trivia ngayong linggong ito. This is our seventh round ng ating MHS Disseminates, at mamaya ho i-anunsyo ng ating kabalay na si Rhea kung sino ang mga winners ngayong linggo at ang winners last week. Dahil hindi ho natin na-announce ang ating winners last week, 17 yon, napakarami. Sino-sino kaya sila? Sa balit alam ko ang ini-enjoy na nila or na-enjoy na nila ang kanilang 150 Gcash bilang papremyo ng ating MHS Discusses. And take note, tayo ho ay live din sa DXMS Bida. If I am not mistaken. Okay. Kasi binabanggit ko sa ating pagpapaalam sa ating mga taga-subaybay ay DXMS Radio Bida, Cotabato City. Nung sinerch ko, kasi I wanna tag yung page na yon, DXMS Bida. Tama ba ako, Sir Dennis? Sa kabilang kwarto? Yes, okay. May thumbs up.
DXMS Bida na ho, ang official Facebook page ng DXMS Radio Bida. Yan. Pwede nyo rin po kami mapanood dyan sa page na yan in whatever way you like or possible sa inyo. Kayo ho ay aming inaanyayahan. O yan. Okay? At syempre, ngayong umagang ito, hindi ho tayo makapagpapatuloy kung hindi ho natin kasama ang ating mga kabalay na atin pong katuwang sa pamamahagi ng mga importanteng impormasyon sa lahat ng ating kapwa Bangsamoro, sa ating taga-subaybay at sa lahat ng taong dapat makaalam ng lahat ng updates ho mula sa Ministry of Human Settlements and Development. Atin na ho ang pakinggan ang kanilang pagbati mula ho sa ating kanan. Nariyan ang ating kabalay na si Ria. Nababati na ho sa inyo ngayong umaga. Kabalay na Ria, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro, Joy Ria Bintemran Muhammad, at isang makatahanang umaga po sa lahat ng nakikinig sa radyo at nanonood ng ating live stream. Do I announce the winners now or mamaya na lang? Maya-maya para may element of surprise. Sige. Okay, so yan ho ang pagbati. Siya ho excited nang i-announce ang ating winners para sa ating MHS discussion. So mamaya na po yun para makapaghintay kayo ng konting mga panahon lamang. Mula ho sa ating kanan, tayo ay dumako naman sa ating kaliwa. Nariyan ang ating isa ring, ang dalawang ito ay wala akong kapaguran, no? Literally ba? Talagang hindi ho sumusuko sa hamon ng panahon, sa hamon ng trabaho, at sa hamon ng pagseserbisyo. Nariyan naman sa ating bandang kaliwa ang ating kabalay na si Hamsari, kapwa homecasters po natin ang mga dalawang ito. Siya ho'y babati na sa inyo, kabalay na Hamsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Sally, and good morning po sa ating mga kabalay, at magandang umaga sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin nakikinig sa kanilang mga radyo at nanonood sa ating Facebook Live, and welcome po sa aming panibagong episode ng MHS Delivers, kung saan isang oras naman po tayo magsasama-sama para sa mga makabagong talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. Ako pong nilingkod Bangsamoro, Sari Pala. Ayan, magiliw ho ang pagbati mula sa ating kabalay at kapwa homecaster, si Hamsari, Hamsi, and Ria, and Sally. Okay. Kami ho ay masayang-masaya tuwing ganitong araw dahil nagkakaroon kami ng oportunidad na ibahagi sa inyo ang mga pinakabagong nangyari sa ating ministry, ang MHSD. Atin po yan. Ang serbisyo ng ministry ito ay para ho sa ating mga kliyente at sa ating kabangsamoro. Dito po sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, masaya pa rin sa kabilang banda. Bakit kaya masaya sa kabilang banda ng ating Okay. Sige. And before we proceed sa pagbati ho ng ating importante yung ating guest speaker, ang ating resource speaker ngayong araw na ito. Bakit pumapalakpak ang ating mga kabalay rito? Bago ho yan, atin hong ipinapaalam sa ating mga taga-subaybay, ang ating avid viewers and listeners ng ating programang MHS Delivers, na nangyari ho noong Agosto 6 ang kauna-unahang awarding ng resettlement housing units sa Tawi-Tawi, at yan po ay naganap sa munisipyo, sa bayan ng Simunul. Yes, mashallah. At 50 housing units ho ang ating na-award sa ating beneficiaries, at 50 housing units din po ang ating na-award na bahagi sa ating 50 beneficiaries din sa Bonggao naman. Para ho sa detalye ng mga balita, ng mga update na yan, amin ho ipapaalam sa inyo sa next episode natin, inshallah. Tumatango-tango si kabalay na Ria. Ayan ho, mga magandang balita ho na nasasagap natin, nakukuha ho natin in partnership with the local government units or LGUs. At eto na ho, kagaya nga ho ng ating nabanggit kanina, ang ating guest speaker ngayong araw na ito, wala hong pabor-pabor, ay kung ako pa mag-describe nito ay napaka-positibo, ang daming magandang ugali,
karakter ng ating kasama ngayon. At magiliw-magiliw ito, ipakikilala sa atin ang ating kabalay na si Rhea. Kung sino nga ba ang ating kapiling ngayon para sa ating MHS Discusses mamaya-maya, subalit babati siya after the introduction of kabalay na Rhea. Ang ating guest speaker ngayong araw na ito ay ang Records Section Head ng Ministry of Human Settlements and Development at kasalukuyang GAD, Gender and Development Alternate Focal Person na makakasama natin mamaya para talakayan ang topic ko ngayong episode na Maintaining Gender Sensitivity in the Workplace, na walang iba kundi si Miss Charani B. Pandi. Assalamualaikum, Ate Cha. Welcome. Ayan, sige. Ang pagbati mula sa ating kabalay na si Cha. Ayan, good morning po. Good morning pa ba? Good morning po sa ating lahat. At Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much po sa inyong introduction, lalo na sa magiliw. Okay, define magiliw. Magiliw, masayahin. Lupang hiniyan. Always naka-smile. Yan ang gusto natin kasi nagbibigay ng positibong enerhiya sa bawat isa, di ba? Parang yung training natin, di ba? Oo. Smile. Kailangan kasi sadaka yan eh. Yes. Ba't ka na kasi mangot sa bandang dyan, ha? Okay, sige. Ang pagbati, baka gusto ka mag-shoutout, baka may type ng shoutout, no? Of course, sa ating God Focal person. Yes, mashallah. Congratulations sa kanyang new adorable baby. Yo! Adorable. Adorable. Nakakakilig. Oh, gigil. Tama. Yes. Kilig, gigil. Ate na si Mabango ang mga Kia. liig, ang mga tenga. Yan yung mga part na alam mong parang ayaw mo nang tumigil sa kahalik sa iyong newborn. Diba? So, kompleto na ang gender. Kompleto na. Meron na siyang girl, meron na ring boy. Mashallah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mabubarak sa ating God Focal person. Ma'am Zuhaira Ibrahim. Ayan, Yes, that's mubarak po. And tomorrow, inshallah, ang kanyang... Yeah, the Akika. Yes. Inshallah, mashallah. See you tomorrow, baby. Yes, finally. Okay? At I am pretty sure nagpapasalamat ang ating kabalay na si Zu sa lahat ng bumisita sa kanya during the times na nasa hospital pa siya after delivery. Mashallah, alhamdulillah. Yan po ang ating pinaka dudua sa ating mga panalangin na lahat ng ating mga kabalay. Ma'am Shki, may balak ka pa ba? Kung may balak na rin ako. Na nagdadalang tao ay makaraos ho ng matagumpay. Ayan. Si Rhea kaya? Dinadala ko ang sarili ko. Okay, sige. Mamaya-maya ho sa kabalay na Cha ay babalikan natin para sa ating talakayan regarding our topic, maintaining gender sensitivity in the workplace. Mahalaga po ito. Napakaraming usapin na dapat maintindihan ng ating mga kabalay, no? When it comes to gender sensitivity. Ayan. Kabalay na Cha, please stand by. Ikaw ay mabalikan mamaya-maya po yan after ng ating HSF. Mamaya. Okay. At dahil dyan, kabalay na Hamsari, ikaw babalik. Tayo ho ay manood, makinig muna sa ating napakahalagang patalastas bago ho tayo dumako sa ating balitaan ngayong araw na ito. Kabalay na Almansur at kabalay na Dato Nohads, please take the floor away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin D. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima,
proof of billing. Pang-6, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-7, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-8, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-9, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. Yes, MHS delivers at yan ho yung ating paalala regarding our housing loan program or housing loan projects. And hopefully, ito ho ang laging binabanggit natin na sinasabi ho natin na kung naayos na ho ng ating Housing and Human Settlement Division, ang lahat ng kailangan talagang ayusin ay magiging all the way na ho ang implementation ng ating housing loan program. Dahil marami ho sa ating mga kabalay ang nagtatanong kung kailan ho magiging available ang ating housing units under this program or under this project. Yung tipong hindi pa ho kayang magpatayo ng kanilang sariling bahay for now or for this year ay pwede hong mag-avail ng ating programang ito dahil installment basis po ang pagbayad ng ating bawat housing unit. And hopefully that is in partnership with the Pag-ibig Fund. Ayan, doon ho magbabayad ang ating mga kabalay ng housing unit na kanila hong makukuha. No? Mag-a-apply sila at after processing at pumasa ho sila at nauna, sila ho ang unang magkakaroon ng housing units under this program. At tayo ho ay dadako na sa ating balitaan. Ngayong episode natin, August 8, 2024 and the 4th of Safar, 1446 for our 181st episode ng ating programang MHS Delivers. At para ho sa ating headlines ngayong araw, MHSD pinaunlad ang gender sensitivity ng mga empleyado sa pagsasakatuparan ng kanilang mga tungkulin. MHSD nagsagawa ng pre-construction conference para sa resettlement housing projects sa SGA. Para ho sa detalye ng ating unang balita, MHSD pinaunlad ang gender sensitivity ng mga empleyado sa pagsasakatuparan ng kanilang mga tungkulin. Narito si Kabalay na Ria. Ang Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ay nagsagawa kamakailan ng transformative training session sa gender sensitivity para sa pinakabagong batch ng mga empleyado na ginanap sa Park Inn by Radisson Hotel sa Davao City noong ika-30 hanggang ika-31 ng Hulyo ngayong taon. Sa pangunguna ni Charani B. Pandi, Gender and Development o GAD Alternate Focal Person, layon ng pagsasanay na iangat ang kamalayan at pagyamanin ang pag-unawa sa mga isyu na may kaugnayan sa kasarian upang lumikha ng isang inklusibo at magalang na kapaligiran sa loob ng organisasyon. Binigyang diin ni SMLW Ibrahim, Bangsamoro Director General, ang napakahalagang papel ng kababaihan sa pamamahala na nagsisilbing patunay sa pangako ng MHSD sa pagbibigay ng tamang kapaligiran para sa mga lalaki at mga babae. Inilahad din niya ang pagkakahanay ng pagsasanay sa pagiging sensitibo ng kasarian sa mga prinsipyo ng pagkakapantay-pantay na makikita sa Quran at mga kasanayan sa Islam. Tinalakay ni Bay Febraida Escaron, God Specialist 3 mula sa Bangsamoro Women Commission at ang pangunahing resource speaker, ang kahalagahan ng makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa pamamahala, paggawa ng patakaran at mga proseso ng paggawa ng desisyon na higit pa sa pagtanggap lamang ng kasarian at pag-unlad ng mga inisyatiba. Sa
panahon ng pagsasanay, nakibahagi ang mga kalahok sa mga talakayan tungkol sa mga pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at babae na tinutugunan ang mga stereotype na laganap sa iba't ibang aspeto ng buhay tulad ng tahanan, edukasyon, social media at lugar ng trabaho. Ang mga pagtatanghal ni Caron ay higit na nagsaliksik sa mga paksa tulad ng kamalayan sa bias ng kasarian, dinamika ng kasarian, inklusibong wika at pag-uugali, empowerment, advokasya at paglikha ng inklusibong kultura. Ibinahagi naman ni Yasir Esmama, Chief ng Monitoring and Evaluation Division, na sinasaklaw ng mga aktibidad ng GAD kabilang ang pagsasanay ang mga isyu sa kasarian na nakakaapekto sa mga babae maging sa mga lalaki, na binibigyang diin ang kahalagahan ng pagiging inklusibo at pagtugon sa diskriminasyon at panliligalig sa lugar ng trabaho. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay, ako pong yung Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat, Kabalay na Ria, sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD nagsagawa ng pre-construction conference para sa resettlement housing projects sa SGA. Masusing tinasa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang mga plano ng proyekto, mga plano sa pagpapaunlad ng site, at tumugon sa mga katanungan ng mga contractor para sa mga bagong proyekto sa Special Geographic Area o SGA na inigawa nito sa pre-construction conference na ginanap sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City noong Hulyo 25, taong kasalukuyan. Nakasentro ang pulong sa pagtatayo ng 100 housing units sa SGA, kung saan 50 units ay para sa Barangay Batulawan, Maligdagao, na pinondohan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAP 2024. At ang natitirang 50 units na may solar-powered water system level 3 at entrance archways ay sa Barangay Padtad, Old Kaabakan, na pinondohan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF 2022. Binigyang diin ni Hamza Salik, SGA Provincial Director o PD, ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng proyekto. Lahat ng hamon ay may solusyon at ang solusyon na iyon ay nakasalalay sa pagkakaunawaan, koordinasyon at komunikasyon. Wika niya na pinagtitibay ang dedikasyon ng Provincial Office sa pakikipagtulungan ng mga kontratista sa pagkumpleto ng mga proyekto. Iniharap naman ni Architect Abubakar Abdullah Pangadil ang mga istruktura at architecture blueprints para sa parehong mga proyekto na nag-aalok ng komprehensibong pangkalahatang ideya ng disenyo at mga detalye. Sa kabilang banda, ipinaliwanag ni Engineer Amir Kadil Bagyori ang mga billing checklist na naaangkop para sa mga proyekto ayon sa kontrata, na sumasaklaw sa paunang bayad, progress billing at final billing. Ang proyekto sa ilalim ng GAAP ay sasagawa ng J1 Builders Corporation, habang ang proyekto sa ilalim ng SDF ay pamamahalaan ng BAMIC Developer and General Contractor and Engineering. Sa pangunguna ng Planning and Design Division, sa pakikipagtulungan ng MHSD SGA Provincial Office, ang pagpupulong ay nagtapo sa pagtiyak ng parehong partido sa lahat ng mga detalye bago simulan ang konstruksyon ng mga bahay. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang bumubuo sa ating balitaan ngayong Huwebes, ika-8 sa buwan ng Agosto taong 2024 at ika-4 sa buwan ng Safar 1446 para sa ating 181st episode ng ating programang MHS Delivers.
Tayo ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikli subalit napakahalagang paalala para ho sa ating IPH pagkaraan lamang nitong ating very short na patalastas. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, farm Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Ayan ho yung ating paalala patungkol ho sa ating resettlement housing projects dito ho sa rehiyong Bangsamoro. Napakarami na hong units ang ating award sa ating mga benepisyaryo, mga pamilyang Bangsamoro na lubha po nangangailangan ng desenteng pabahay dahil wala pa ho silang kakayahan or kulang pa ho yung kanilang naipondo para ho magkaroon ng stable ho na bahay para ho sa kanilang pamilya. At ang ating awarding ceremonies ay nangyari na ho mula sa ating mainland sa Maguindanao, sa Lanao del Sur. One of these days, nako, napakagandang pag-aanunsyo po yan dahil may mga housing units na rin po tayong nakumpleto sa Lanao del Sur na soon to be awarded sa ating mga karapat-dapat na benepisyaryo. Inshallah. At may awarding ceremonies na tayo nangyari at naisagawa sa ating island provinces mula ho sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At meron na rin po nakalimutan ko sa Special Geographic Area at mangyayari po yan ang pag-award po ng another units of housing inshallah next week. Ayan. Meron tayo nakatakdang awarding ceremony sa dalawang barangay sa bayan ho ng Midsayap o ngayon ay tinatawag ng Nabalawag and Kadayangan. Inshallah next week po yan. At dahil dyan tayo ay makikinig na. Grabe yung segue, no? Okay. Sa ating IPH na ibabahagi sa atin, ano kayang trivia ang ipapaalam sa atin ng ating kabalay na si Rhea for our IPH episode ngayong araw na ito. Kabalay na Rhea, ang ating impormasyong pambahay at hanap buhay ngayong araw na ito ay isang madaliang happy 2nd anniversary sa ating 7 directors because diba? 2 years ago from today, August 8. 2 years. Oo nga, no? Sige nga. 2 years ago from this date, August 8, ang araw or gabi kung saan nagtaas ng kamay ang ating pitong director para sa kanilang oath of office at moral governance. So naganap po ang oath-taking ceremony na ito sa Kusina Isabela Sinsuat Avenue, Cotabato City. At doon nakasama natin ang ating 7 directors. Director for Operations and Management, Salam Sili Munab. Directors for Technical and Regulatory Services, Suharto Swahab. At ang ating provincial directors from Lanao del Sur, Benjamin D. Alangka. From Maguindanao, Norden S. Abdullah. From Basilan,
Bulacan, Ibrahim Harudain. From Sulu, Attorney Najira S. Hasan. And from Tawi-Tawi, Engineer Sabturani Bakil. Akala ko tag-hasushi. Ayun din. Vox. Sir Vox. At itong recently na dagdag po ang ating Provincial Director for SGA, Special Geographic Area, si PD Hamza Salik noong Abril 2024. Bagong-bago, fresh na fresh. So with that, sa 2-year journey na kasama natin ang ating mga 7 directors, syukran sa inyong sa inyong passion, sa inyong drive na serbisyohan ang Bangsamoro kasama ang Ministry of Human Settlements and Development, and inshallah 2 more years to come. Yes. Mashallah, napakagaling po ng ating trivia under our IPH ngayong araw na ito na ibinahagi sa atin ng kabalay nating si Rhea. Ayan ho, so 2 taon na ang ating pagsasama-sama para ho sa ating pinagdilingkurang kapwa Bangsamoro sa ating rehiyon. Ilang directors meron tayo? 1, 2... 8 kasama. So, dalawang service directors and then ang ating provincial directors. So, that's 8. Okay, so we have 8 directors. Gusto nyo bilangin si DG bilang Director General? Higher level. Higher level, no? Sa ating mga, may general yun. Dito tayo sa director lang muna na 2 taon na nating kasama at 2 taon nating napakalakas na katuwang para ho sa pag-ensure, pagtiyak ng dekalidad ng mga proyekto na atin pong itataguyod sa buong Bangsamoro region. Maraming salamat again, kabalay na Rhea sa ating IPH. At mula sa ating trivia, let's now proceed to our patips para ho sa ating kalusugan at kaligtasan mula sa ating kabalay na si Hamsari. Ano ba ang iyong tips para naman sa ating HSF ngayong araw na ito? Yes, Ma'am Sally, good morning po ulit. Para po sa ating segmentong Health and Safety First, Best Health is Your Greatest Wealth. Atin pong pag-uusapan ngayong episodyo na ating programa ang National Sight Saving Month or buwan ng mga pag-iingat sa ating mga paningin ay isang taunang pagdiriwang na ginaganap tuwing buwan ng Agosto sa Pilipinas. Ang layunin ng programang ito ay upang palawakin ang kamalayan ng publiko tungkol sa kahalagahan ng kalusugan sa ating mga mata, mga paraan upang maiwasan ang pagkabulag at iba pang mga problema na konektado sa ating paningin. So narito ang mga ibang mga tips para mapanatili ang malusog na paningin. Una, regular na pagsusuri sa ating mga mata or regular check-up, magpa-check-up ng mata kahit walang nararamdamang problema. Inirekomenda ito ng mga eksperto na gawin ito kada 1 or 2 taon, lalo na kung ikaw ay nasa panganib para sa mga sakit sa mata. Pangalawa, protektahan ng inyong mga mata gamit ang sunglasses. Magsuot ng sunglasses na may UV protection para maprotektahan ng mga mata mula sa mapinsalang ultraviolet rays na galing sa araw. Pangalawa, protective eye gear. Gumamit ng mga protective eye gear kapag nagtatrabaho sa mga lugar na may panganib sa mata, katulad ng mga construction worker natin, na mas babad sila sa mga gamit na maaaring makadamage ng kanilang mga mata. Totoo yan. At pangatlo, malusog na pamumuhay, balanced diet, kumain ng mga pagkain na mayaman sa bitaminang A, C, E at zinc. Kasama rito mga green vegetable, carrots, citrus, fruits at mga fish na mayaman sa omega-3 at fatty acids. Hydration, uminom ng sapat na tubig upang maiwasan ng dry eyes na dulot nito. At pang-apat, iwasan ng mga paggamit ng tabako or cigarette, or kung maaari, pwede naman tayo mag-quit smoking. Ang paninigarilyo ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ating optic nerve, muscular degeneration at maaari tayong magkaroon ng katarata. At panglima, proper screen use. Meron nila-rekomendang 20-20 rule kapag gumagamit ng computer or gadgets, sundin ng mga 20-20-20 rule. Tuwing ika-20 or ika-20 minutes, tumingin sa bagay na malayo hanggang 20 feet ang layo sa loob at sa loob ng 20 seconds. Tingnan lang natin ito para ma-distract ng konti ang ating mata at hindi nakafocus sa mga gadget natin ginagamit. At proper lighting, siguraduhin na ang ilaw sa inyong mga workplaces ay sapat upang maiwasan ng eye strain. Lighting, no? Lighting po. Lighting po. At pang-anim, hygiene at proper handling. Contact lenses, sundin ang mga tamang paggamit or paglilinis ng ating mga contact lenses upang maiwasan ang infeksyon sa ating mga mata. At pangalawa is eye makeup. Tanggalin ang mga makeup bago matulog. At huwag mag-share ng eye makeup sa ibang tao. Ayan. Yes po. At pang-pito, physical activity, exercise regularly. Ang regular na pag-exercise
exercise ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga kondisyong tulad ng diabetes at maaaring makaapekto sa ating kalusugan sa ating mga mata. At ang panghuli at pangwalo ay ang pagtigil ng paggamit ng mga gadget bago matulog. Ayan. Or limitahan ng screen time, iwasan ng paggamit ng gadget 1 oras bago matulog upang maiwasan ng eye strain or poor sleep quality. At yan pong ating segmentong Health and Safety First. Best health is your greatest wealth. Ako po nilingkod ang Samoro Saripala. Ayan. Naku, ang ganda ng ating HSF ngayong araw na ito patungkol ho sa pag-aalaga ng ating mga mata. Itong August din ang ay celebration ng eyesight saving okay. Naku, yung isang tinamaan tayo doon sa pagpapacheck ng ating mata. Yes, Ma'am Sally. Sino ba sa atin ang regular na nagpapacheck ng ating mata? Kasi kung Sige tayo nga. na wala tayong nararamdamang sakit pero nire-recommenda talaga ng eksperto is once or twice a year tayo magpa-check up ng ating mga mata para ma-monitor natin ang kondisyon nito at kung ilan pa bang magpa-function dito. Okay. Baka malay nyo, kalahati na lang ng mata ang matira ang nag-function. Okay, buti na lang nakapag-check ako ngayong taon na ito nang hindi sinasadya. 2020 pa rin kayo, Tisal? Yung eyesight? Okay, sige. Eyesight. Ano pang pwedeng sabihin? Yes. Hindi, sa aking edad sa ngayon, naging ano na ako, parang farsighted. Pero kakaibang sa akin kasi kadalasan sa babae, nearsighted. Sa case ko, farsighted. Kapag malapit sa akin yung binabasa ko, hindi ko na nakikita. Paano yung pagbabasa ng cellphone, Sally? Mga ganon. Ilalayo sa akin mga mata para mabasa ko yung cellphone. Mababasa pa siya ng katabi. Okay, and take note 2020. Yes, so na-expose po tayo, kailangan for 20 seconds mag-stop or distract natin yung ating mga mata na tumingin sa ibang bagay. Tama. Ang recommended for po dyan is 20 feet ang layo. 20 feet ang layo, 20 seconds ang haba Yes, ng ating pagtingin. After 20 minutes nating Computer. Pagko-computer, kabalay na Ria. Ako, natutulog ako. Sa pagtulog, wala mo nang gumamit ng cellphone, ha? Before matulog, Imagine mo gamitin ng cellphone mo habang natutulog. Totoo, so tiyatamaan ako dito. Yes, Ma'am Sally. Halos lahat tayo. Minsan, nahulog na lang ang cellphone. Natulog na. Nakatulog na. Ayan, sige. Alagaan natin ang bawat bahagi ng ating katawan. Okay, para makarami tayo sa ating usapin ngayong araw na ito. Salamat kabalay na Hamsi sa ating HSF. Atin na akong kabalikin sa hot seat. Ang ating resource speaker, ang ating kabalay na si Miss Charani Pandi, ang ating pinakinalahon ng ating kabalay na si Ria. Ito ang head ng ating records section sa MHSD at ang alternate focal person ho ng ating gender and development sa MHSD. Pag-uusapan natin ang pagpapanatili ng gender sensitivity sa ating pagbibigay serbisyo sa ating mga kliyente. Ayan. Ready na ho ang ating kabalay ngayon. Nako, parang gusto ko lang umpisahan sa chismis session. Ay, hindi pala. Sa ating pag-uusapan ngayon. Sige. Actually, nalaman natin from this episode, no, na nagkaroon tayo ng GST last week. Diba? Kabalay na Ri. So ngayon, gusto muna nating malaman mula sa ating resource speaker kung kumusta na ang GAD committee ng MHSD sa ngayon. Kabalay na siya? Yes, good morning po ulit. Yes. Assalamualaikum ulit Alaikum sa salam. ating mga viewers, sa ating lahat, especially sa office natin, sa MHSD Regional Office. So, alhamdulillah, mabuting-mabuti naman ang ating GAD Focal Point System. Yes. GFPS. Yeah, that's right. So, Okay. recently, we have reconstituted our Gender and Development Focal Point System. Yes. And of course, we are grateful sa ating minister na talaga naman supportive po dahil 'di ba nagkaroon tayo din recently na GFPS orientation and nandoon po sila present and active po sila. Kompleto yung po correct. yung ating
committee, yung ating DWG, and of course, yung mga secretariat. Mashallah. So talagang pong functioning, operational yung ating GFPS ngayong taon na ito, and hopefully more, siguro mga pagpapaunlad ng ating focal point system ng GAD one of these days from that training na pinapinuntahan po natin. Sa ngayon, kabalayin at siya, ano itong gender sensitivity training at paano siya naaayon sa ating mga gawain sa MHSD bilang housing arm ng BARM? Recently din, nagkaroon tayo ng gender sensitivity training para sa ating mga newly hired employees. And meron din namang mga dati na gusto lang nila siguro ma-refresh. Diba? Totoo kasi yan. yearly naman kinakandak natin yan. So, yung gender sensitivity training, ito po siya ay educational program or activity designed to increase awareness and understanding of gender differences, biases, and inequalities. So, ang aim nito ay to promote, of course, respect and equitable treatment of all genders in various settings, especially sa workplace natin, pwede rin sa schools, sa households, and other communities. Yes. So, yun nga, naayon siguro siya sa mandato ng MHSD in a way na since yung mandate natin is to act as the primary regional government entity responsible for the management of housing, human settlements. So, we are dealing with different kinds of clients, diba, stakeholders, our beneficiaries, mga partners natin. So, it helps us promote a culture of respect, empathy, and understanding within the workplace, among them, the clients, and the partners and stakeholders. So, yun po. Ayun, so nakuha natin ang kahalagahan ng GST na ito. Ito ang sinasagawa po ng ating Gender and Development sa MHSD. Napakaraming keywords ang binanggit ho ng ating kabalay na si Cha. Ay yung dapat maintindihan natin ang pagkakaiba, yung differences, no? And then yung biases. Diba? And yung inequalities. Itong biases kasi, dahil babae, dahil lalaki, diba? Ang daming ipinapataw, ang daming ipinapagawa, ang daming ganito, dahil ganyan. And then, yung mga binabanggit ni Kabalay na Cha kanina na respect, empathy, understanding, napaka-importante po yun. At nakukuha lang yan kapag naiintindihan natin. Through GST. Oo. Yung DBNI. DBI. Differences, biases, at inequalities. May ano na kaagad, no? May initial ka na agad. Na nangyayari naman talaga, di ba? And our beneficiaries, hindi lang babae, pati lalaki. Beneficiaries natin. So, mahalagang, siguro kabalay na Cha, one of these days, hindi na organization-based yung ating kung hindi bababa na sa ating komunidad. Yes, no? Inshallah. Inshallah. Yeah, May plano po tayong ganyan. Correct. At dahil nabanggit mo yung mga words na yun, kabalay na Cha, ano ba ang importansya? Ano ang kahalagahan ng pagtasagawa ng GST sa ating trabaho, sa ating workplace? Yes. Ang GST kasi is ine-explain din nila kung nagsisimula yan sa pagiging bata natin, 'di ba? Kung paano tayo i-treat ng parents natin. So, when it comes naman sa workplace, this is very crucial, no, for several reasons. So, the reasons are all contributing to a more inclusive, respectful, and productive environment. So, mahalaga ito siya sa trabaho natin, of course, first promoting equality and inclusion. It helps to ensure that all employees, regardless of their gender, are treated equally and with respect. So, this fosters an inclusive workplace culture where everyone feels valued and supported. So, this also will help in reducing discrimination and harassment. Also, improving communication and teamwork, kasi the gender sensitivity training teaches employees how to communicate in a gender-inclusive manner, which can help to prevent misunderstandings and conflicts and improve overall team dynamics. Also, it also enhance employee morale and retention. Napakagaling. Yes. Boosting organizational reputation and fostering a positive work environment. So, I hope yung recent natin na GST na-achieve itong mga na to, 'di ba? Itong mga what do you call this? Yung importance na-achieve during that.
of course, siguro naman kasi yung ating mga participants, they are all very active. Talagang nakinig sila and nagbigay din ng kanilang mga, nag-share din sila ng kanilang mga saloobin. Yeah, that's right. Nako, maganda rin yung sharing, no? Yes. Kabalay na siya, ilan bang mga participants ang naging kabahagi ng ating GST, yung latest? We have 31 participants. And that's from those participants were across yung ating divisions and sections sa MHSD. Lahat ng section natin ng division, meron tayong mga participants from them. Masya Allah, mga bagong faces. Yes. Diba? Yung sa GST na yun. Yung iba doon lang nagka-banding, diba? Doon lang natin nakilala na yung mga tahimik sa office ay maingay pala talaga. Nako, tinamo nga naman, Grabe ka competitive. So competitive at lumabas din yung mga talent nila, mga hidden talent nila. Masya Allah, diba? tinamo nga naman, no? Pag ginagawa mo itong ganito mga klaseng aktibidades, marami kang natutuklasan. Yes. Na magagandang mga magagandang discoveries. Yes. Parang naging team building din siya. That's right. Naku, nabanggit ng ating kabalay, paulit-ulit po, no, bigay po ng respeto sa bawat isa kapag meron tayong gender sensitivity sa ating lugar ng pinagtatrabahuhan. Yung ating pagkikipag-usap sa ating kapwa-empleyado ay namamanage natin dahil alam natin yung mga makakapagpagalit sa kanila, makaka-insulto sa ating mga kapwa-empleyado. And that's through gender sensitivity training. Katulad nga po ng binanggit ng ating kabalay na si Cha. And with all this implementations ng ating gender sensitivity training, may mga na-encounter ba tayo ng mga tawag dito, struggles or challenges sa pagkakandak ng ating GST? May naging problema ba? So far, wala naman. Siguro nung mga umpisa lang. Bakit? I mean, sa part namin sa facilitator siguro. Okay. Kasi, syempre, inisip natin baka inadequate yung magiging facilitation, hindi maging effective. Yun. Pero, alhamdulillah na maganda naman yung kinalabasan. So, yung challenge, wala namang challenges masyado. So, ang participants natin ay hindi naman sila resistant to the concept ng dun sa pinresent during gender sensitivity training. In fact, meron din tayong kasama doon na nag-share at inalign niya pa into Islamic gender, yes. diba? Yung ating si Sir Muhammad Abu Sama. Ako magaling yan ba? Ano yan? Yes. Magaling empleyado natin na yan. Yes. Sana, actually, masyado rin siyang hindi naman inabos ang word. I mean, tinake advantage ng mga kagrupo niyang mahiyain. So, siya na lang yung pinag-present nila. And in fairness sa kanya, willing naman siyang mag-present at mag-share. Yes, okay. So, yun. Alhamdulillah, maayos naman yung naging gender sensitivity training natin. Mashallah, yan ang pinaka-layunin ho natin, maging maayos ang resulta ng ating mga isinasagawang aktibidades. And kabalay na siya, after our series of GST sa opisina, may napapansin ka bang pagbabago or magandang mga development o magandang epekto ng ating GST sa ating mga naka-attend ng ating training? Sa iyong obserbasyon? Yes naman, syempre. Kasi during their presentation, kasi may mga activities tayo, may mga workshop, yung nakaraan pa nga may mga role-playing, and then yung sa atin, meron silang presentation kung paano nila i-apply sa workplace. So, in-apply naman talaga nila at in fairness naman sa office natin, di ba yung banding natin, ganito tayo, into tayo ha, hindi ito. That's right. Diba? So, maayos ang pakikipag-usap natin sa isa't isa. May respeto tayo sa isa't isa. Minsan, may mga hindi maiwasang differences, pero in fairness na nasusolve naman natin agad. Talaga. So, I think na-apply naman nila yon. And also yung mga babae natin, hindi naman, marami tayong, may directors tayong babae. Yeah. They are all empowered. And they only have one given director. Chance, yes. Meron tayong acting director. May acting director. So, two sila. Nga pala. Sorry. Parehong abogada, tama, diba? Tama. At so, parehong gorgeous, may gulay. May mga section heads tayong mga babae. So, lahat yan, nabigyan ng chance yung sa decision making. Diba? Yeah, so, correct. I
I think na na-apply siya and very effective yung ating GST. Actually, magbigay tayo ng napaka-concrete na halimbawa, no? Kunyari, sa kaibigan nating Hepe, Chief na si Yasser Mama, na Monitoring and Evaluation Division, bago magkate ng GST, may mga bagay-bagay na siguro akala okay pa. Ngayon, talagang namamanage, di ba? Yes. After ng ating GST. And then, sa akin sarili rin, no, bilang naging participante rin ng GST, after ng training na yan, napapansin ko mas naging, tawag dito, mas nagiging empathic. Di ba? Tayo. Nabakan ako, baka nasobrahan ako ng, ganito, bibiro, o baka ma-hurt. Offensive na. Sa aking kapwa-empleyado, slow down, correct. No? And speaking of our Hepe, na palaging kasama natin sa God, sa Lord na siya. Sumobra na siya sa God. So, kasama natin siya recently. Yeah, that's right. And yes. we are grateful po na nandun siya. Siya ang nagbigay ng ating opening remarks and closing na rin. Yes, of course. Very supportive. Very helpful, yes. Nagbigay din ng papremyo, cash prize, diba? Sa ating mga group presenter. Natuloy pala yun. Yes, nabigay siya. And, syempre, ang facilitator magpapaano ba? Sayang. Hindi kami ng pandurian. Nabigay din siya. Thank you, sir. MashaAllah, alhamdulillah. Actually, sa opisina, ang daming generous. Yes. Ito, walang halong biro to, ha? Sa office, ang dami talagang generous. Ang daming talented. Kasi naman yung nangungunang Bangsamoro Director General. Very generous. Ever generous. Wag na natin pag-usapan kung magkano na po ang nakuha kay Director General. At ever baka magkabistuhan tayo. Ay, alam mo ba, Ma'am Sally, si Sir DG po ay meron din siyang event that time sa Davao. So, sumaglit talaga siya sa ating GST para magbigay ng mensahe. Sa GST at pumunta pa sa closing program ng SPNS. Diba? After ng GST. As in, walang kapaguran. Itong ating Director General. At yan po ang nagiging ehemplo ng ating mga direktor din at ang ating mga ibang empleyado sa MHSD. Yung bang tipong napaka down to earth, 'di ba? Hindi sinabing Director General and hindi na namamansin or hindi na nag-reach out sa mga pinaka nasa laylayan, kumbaga, no? Mashallah. Ang word na 'yan. Tagang pantay-pantay ang treatment sa lahat ng empleyado ng ating ministry. At yan po naman ay galing ho sa ating mga leader din. Pare-pareho po ito. Napaka-approachable at tawag dito, humble ng ating mga leaders sa MHSD. Yung bang hindi, lahat sila. Hindi ka mahihiya. From our minister to our deputy minister, kung generosity ang pinag-uusapan, punong-puno na po yung aking bag ng Okay. naman ng presence galing sa kanila. Yes, that's right. At ang ibang empleyado makakasama natin sa MHSD. And we are so thankful because of this blessings sa atin pong tinatamo under our ministry sa MHSD, under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, with the leadership of our Chief Minister, Ahod Balawag Ibrahim. Okay? At dahil nakarami na ho tayo ng detalyeng nakuha mula sa ating kabalay na si Cha, we would like to listen, no? Sa kaniyang gustong ibigay pang mensahe para sa atin at sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers. What is your message? Final message for our viewers, our subscribers for this episode. Final na ba? Parang bitin, no? Oo nga. Ang sarap ng usapan natin. Parang ayaw kong matapos ito. Pero kasi naghihintay yung ating... 1 hour lang kayo dito. Naghihintay yung ating... Gutom na. Sa mga nakikinig sa radyo, nag-motion po si Ate Sally ng kamay niya sa bibig. Sa bibig mo yun. Sa bibig. Pero kapag parang directly sa chan, hindi sa bibig. Okay. So, po, maraming salamat po for having me here, of course, in behalf of our God Focal Person, Ma'am Zuhaira Ibrahim. Thank you so much. And of course, salamat po sa support na binibigay ng ating minister, Attorney Hamid Aminuddin Dibara. Salamat po. And of course, sa ating Director General, na yun nga, kahit na may training siya, pumunta talaga siya doon sa GST natin para magbigay ng message. Correct. So,
pwede bang ulitin ko yung message ni Sir? Oh, sige, go. Yung about sa yung lagi niyang binabanggit, Yes. diba? Yung sabi niya na sa bawat sa gender and development, hindi lang yan sa women, diba? Sa bawat kasi experience ng women, nandun lagi ang men, diba? First, diba? Man. Woman, women. Remember? Yeah. Ano nga yung first, Riri? When we have our period, menstruation, nandun ang men. When we, pag masakit, dysmenorrhea, nandun din daw ang men. And of course, pag nawawala yung menopause, nandun pa rin ang men. Oh my God. Yes. So, yan from our Director General. Through thick and thin. Nandun lagi ang men sa mga na-experience na correct. Not naman na paghihirap. Lahat. Para kasiyahan, sa women. kalungkutan. Yes. Katuwang ng women, ng men. That's right. The fathers. Yes. Ano ang sabi niya sa kantang Please, Please, Please? Mother, Father. And behind every man's, di ba, every man's success, hindi na behind, beside na. Beside. Partners yan. Yes, partners. That's sila. right. It's a woman. Napakagaling. So, ayun po. And thank you din po sa support ng ating MNE chief na si Sir Yasser Mama. Yes. And of course, sa ating resource person during our GFPS, si Sir Lyndon Enriquez. Yes. And during the GST, we have Ma'am Bay Febraida Caron from Bangsamoro Women's Commission. Maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Correct. And of course, yun na nga, congrats ulit kay Ma'am Zohaira Ibrahim. Yes. Sabi nila, growing a baby makes you a superhero. Totoo so, yan. pangalawang baby na siya, superhero na Yes, siya. superhero na. Paano ka na lang? Superhero. Masya Allah, alhamdulillah. So, ayan. Mubarak po. And of course, shout out na rin sa record section kay Mira at kay Baby. Sabi ko mag-comment sila. At sa mga GST participants natin, tinreten ko sila. Mag-comment sila para hindi ko ipagsabi yung mga pinagagagawa nila. Charot lang. Talagang i-blackmail mo, ha? Okay. Ayan ho. That's all. Thank you. Ayan ho, napakagandang mensahe mula ho sa ating guest speaker ngayong araw na ito for our topic na maintaining gender sensitivity in the workplace. Yan po ang gender and development ng MHSD, particularly on GST, Gender Sensitivity Training, na ibinahagi ho ng ating kabalay na si Charani Pandi, ang head ng record section at ang alternate focal person ng ating gender and development. And kabalay na Ria, dahil natapos na tayo sa ating MHS discusses, tayo ay dadako na sa ating KKK. Subalit, bago yan, basahin natin ang ating mga comments sa ating Facebook Live. Go, Ria. Simula sa aking beloved insan, kakamay, Abu Abdul Malik bin Musa. Assalamualaikum, watching from Al-Madina Al-Munawwara. Waalaikumsalam. And the next one is our queen of CLUP from our Maguindanao Provincial Office, Engineer Muslima kay Abu Sama. Assalamualaikum mga kabalay, mga manisan, do guwapo hamsi, mga kabangsamo. Pro. Kabangsaboro. Watching from Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, mga attendees ng CLUP public hearing. Mashallah. And Kuya Hamsi, gusto niyo rin basahin yung sunod na comment? Saan ka na kabalay From na? Lainisa. From Ate Laini. Assalamualaikum mga kabalay, beautiful Ma'am Sally. Parang dapat ikaw lang basta Kaya hindi ko nga binasa kasi dapat nasabi siya sa akin. So maya ka sa akin lang. Ay, ito, gusto ko itong basahin, ha? I wanna read this. From our Director 2 for Operations and Management Services, OMS, Salem Demuna, Assalamualaikum, syukran sa inyo. Mga kasama sa pag-turnover nyo ng housing sa Tawi-Tawi, alam ko, pagod kayo sa biyahe. Di bale, balasan kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sir, we should be thanking you. Thank you so much sa ating napakasayang biyahe kahapon. Yes, at thank you so much sa gutom kahapon at sa pagpapakita sa amin ng mga magagandang lugar, mga tanawing hindi malilimutan ng aming mga mata at ng aming mga damdamin at puso. Ayan. And he has been so active sa ating awarding ceremonies in Tawi-Tawi. And hopefully, ang next po dyan, according to Sir Salem, ay ang distribution ng ating assistance, no? Sa mga nasalanta ng baha, ng mga binanggit niya rin later sa comment niya. Okay, sige. Ria, sino yung isa?
Sabi ni Sir Dems, naghahanda na po din tayo para sa pagbigay ng tulong sa mga nabahaan. Kasama po ang CRS at Shelter Cluster ng BARM. So, Catholic Relief Services. That's right. And after the previous comment of Sir Dems, galing po kay Sir Dayo po. Is this a sir? Shout out po. Shukran. Shout out. There you go. Siguro kamag-anak to ni Lovey Poe. Edgar Allan po. At susunod dyan si Sammy L. Ibrahim, ang ever active na support staff ng MHSD. Assalamualaikum, watching from ODG MHSD RO Bar. Those are a lot of letters. Kung pag-uusapan ng consistency, dito ka tumingin kay Governor Sammy. Ayan. And we also have this. Is medyo inside joke yung lahat ng nag-laugh react sa kanya. Abdul Gani Ibad ang sabi, salam kabang sa Moro. At Ticha, gusto mo ng context kung bakit tayo nakikishare sa tuwa. Talented, very talented. He is very talented. Staff ni PDSGA. Okay. Sige, stalk ko mamaya. I will stalk mamaya dahil hindi ko pa nakikita ito. Wait, may katapat ka na singer. Oh my God. Hindi naman ako Hindi man ako singer. Ano lang, pasigaw lang. And we also have here Dang Drus Ibrahim. Shout out po from Office of Deputy Speaker Attorney Lance Ali. MashaAllah. Thank you so much for watching yung ating program ngayong araw na ito, and hopefully sana sa next episodes makasama ka pa rin namin, ma'am. Okay? And we also have yung na-blackmail. Ate baby! John Naisaki saying, salam from MHSD Records. That's right. Ayan. Okay, tinama ni Sir Dems. CRS at Shelter Cluster ng BARM ang kasama ng MHSD sa distribution ng ating mga assistance sa mga nasalanta po ng baha ng mga nakaraang linggo sa rehiyong Bangsamoro, inshallah. Okay? At dahil po nabasa na natin, sabi ni Abdul Gani Ibad, looking forward to hear your voice. Is he a man? Of course. Yes. Abdul Gani Ibad. Can you name a girl, Abdul? Sorry naman. No, genuine question. Can you name a girl, Junior? Who is this? Can you read this na to, Hamsari? Yung last na comment natin? Nawala. Nawala. Sino kaya yun? Tumakbo. Wala tumakbo. O sige, habang hinahanap natin ang comment sige, na yun. mag-KKK tayo. Before the KKK, let us congratulate the winners ng MHS Disseminates. You're so good. Kung nabanggit po ang inyong mga pangalan at hindi po kayo na-chat ng ating MHSD Facebook page, ibig sabihin either naka-private or naka-hide na po ang inyong profile at hindi po namin kayong ma-confirm. That's a very good note. Yes. Kabalay na Ria, hindi na po pwede yung manalo. Yung mga gumagamit ng dummy accounts. Dummy accounts, pero also kung naka-private yung account nila, kahit na hindi man sila dummy account, hindi namin sila ma-chat. That's right. Correct. So, you should make your account public. Yes. Okay? So, from August 1 na ating MHS Disseminates, ito po ang mga winners. Meron pong Sky, and then Pen, which is PHEN times 2. We have Shasha, which is SHA times 2. Ulit diba? We have Nedonema. Meron din si Aisha Ameril, si Omaira Umps, si City Amps, si Hana. Imagine mo anong mga pangalan nila at kailangan kong basahin. Merong si Kasim BM, si Nor Laila, and we have Unos Gia. Meron din si Ana BM, meron din si Rehan Di Mapiil, at si MM, si Ayla, si Saima R. Sabdan, at si Haini Siguro kabalay na Rino, di ba meron sila mga GCash accounts? Yes. May mga, hindi pala mabasa ang pangalan. Hindi tayo stricto sa kung anong pangalan ang ibigay nila or anong number ang ibigay nila. Kailangan lang natin sila mag-contact. Kailangan nilang mag-reply sa atin. And they can also, siguro, we can also request from them their complete names. Meron din kasing usually alam nila yung sagot pero wala silang GCash. Kailangan nilang gamitin GCash ng kapamilya or ng kaibigan or ng kung sinong Sige. Okay. These are all noted, no? For the betterment of our MHS Disseminates segment. Yes. Okay. Kabalay na
Sally. So para naman sa For now, ngayon na MHS disseminate sa August 8 para sa housing component ng proyektong resettlement housing na napondohan sa ilalim ng SDF 2020, ano ang kabuuang halaga ng bawat bahay na libreng ibinibigay sa mga karapat-dapat na benepisyaryo? Ang tamang sagot ay 764,400 pesos. That's right. Thank you, Planning and Design Division. At sa ating winners, meron po tayong tatlo. Which is, nagbabalik si Shasha at si Umini Ahyan at si Bay Shaila. So, congratulations po dun sa tatlong winners. Yes. Sila lang natin nakakuha ng sagot. Yes. Which is tama rin. Like, we had, 4 na maximum winners. That's right. So, next week, 4 naman. 4 naman, no? Okay. So, mag-carry over yung winnings niya. Okay, there you go. Congratulations to our winners. And Kabalina Ria, our magic 3 questions. Yes, so at ating unang tanong para sa ating segmentong KKK, kung saan inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa na posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And with that, ang ating unang tanong ay, may nabanggit kanina si Ate Sally na acronym na DBI. Delta Beta Indigo. So ano nga po ang ibig sabihin ng kahit saan doon sa tatlong letrang iyon? So sa tatlong letrang iyon, magbigay lamang ng isa. Second question, sa ating ginanap na sa ating ginanap na gender sensitivity training, GST, ilan ang kabuuang numero ng participants na nakilahok sa ating training na iyon? So, itong nakalipas na training nung July 30 to 31, ilan ang total participants ng training na iyon? Okay. And ang ating huling tanong, sino, pangalan, first name at last name, ang nagbigay ng opening at closing remarks sa ating GST na iyon? Nako. The complete name? First and last name, sure. First and last name. Okay, sige. And they will send their answers to... At ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. Muli, ang unang tanong sa acronym na DBI, magbigay lamang ng isang kahulugan ng tatlong letrang iyon. Either D, B, or I. Either. Okay, sige. And second question, ilan ang total participants ng ating GST na naganap ng July 30 at 31 hanggang 31? And ang last question, sa training na iyon ng July 30 to 31, ano ang pangalan, first and last name ng nagbigay ng opening at closing remarks? There you go. Okay. Maraming salamat, Kabalina Ria, sa ating magic 3 questions at sa ating mga proseso kung paano kayo mananalo ng tig 100 peso load from our KKK segment ng ating programang MHS Delivers. At dahil dyan, tayo ay bago tayo magpaalam sa ating episode ngayon, hinahabol ni Sir Dems. Believe naman ako sa inyong hating gabi na kayo dumating radio program. Shoutout din sa ating post-squad team na naglanaw del Sur kahapon. I think mga 9 o'clock na tayo nakauwi sa Cotabato. Yeah. Sa whole day na yan, pumunta, bumalik nang ganon kalayo ang ating post-squad team. Guys, mag-text po kayo, hindi po sa chat ang magsagot. Yes. Naku, maraming sumasagot dito, ha? Mag-send your answers to our official 0955-799-4778. That's right. Pero sa ating mga sumasagot sa kanila mga kabahayan, may mga hint na po kayo na masagot. Sa may ating comments. Na tayo. Yes. Comment section. Samira ng Enmira Adam. Samira ng procurement. Ay, wow! Si Ate Mira, saka siya nag-chat nung sagot na ng KKK. Hala. Nakabalay na siya. Okay. Sige. At dahil 12:26 na po ng tanghali, tayo ay magpapaalam na sa ating mga taga-subaybay ng ating programa para sa episode natin ngayong araw na ito. Sa ngalan ho ng ating pinaka-supportive ng mga leader sa MHSD, pinaka-mababait at pinaka-nagbi-bring out ng ating version 2 to 3.0 ng bawat empleyado ho ng MHSD, mula sa ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, sa ating Deputy Minister Aldin Asiri, at sa ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nina. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joeria Bintemran Muhammad. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Sari Palat, sa ating mga kasamaan sa technical side ng ICS, Sir Datunas
S.A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, at sa ating bagong kasamaan sa technical side ng DXMS, Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. At may umabot sa ating comment section, Ma'am Sally. Okay. Wasila. Shout out daw or salam sa inyo from Wasila SM. Shout out Salam naman din si sa Ate inyo. Sam na nagsabing watching from regional office. That's right. Thank you so much. At may pinapa-shoutout si Ma'am Cha from, Okay. shoutout from, para sa Ma'am She's daw, Shahani, Queenie, and Jam. Masha Allah. The gorgeous moms. Si Jam ba? Mom, she's na rin? Gorgeous Ma'am She's. Mom, she's na rin si Queenie. Okay, sige. Looking forward. Looking forward. Okay. Ayun ho. At syempre, kanina ho ang ating kapiling sa technical side, si Sir Kuya Dennis. Sir Yes, Dennis, Ma'am Sally. no? And then, ang pangalan ni Sir ngayon? Sir Jeffrey. Jeffrey. Okay, thank you very much for helping us out on the technical side. At yan po, ako po ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin po nagpapaalala, nagre-remind sa atin na gawin natin ang ating bawat gawain ng buong puso at gabay. Ang ating mga hashtag na #trabaho ko, ibada ko, #work with excellence and perfection, #our home, our dream, and #building community, building ummah. Wabillahi tawfiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami ho'y nagpapaalam na at palagi pa rin bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers. Naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers.